JB o JC? Yan ang tanong ngayon na umiikot sa mundo ng Philippine basketball. Iba't ibang fans, iba't ibang opinion. So sa video na to, hindi natin sasagutin yung tanong kung JB o JC, pero hihimayin natin yung strengths and weaknesses ng bawat isa para mas magkaroon tayo ng idea kung sino ba dapat ang naturalized player ng Gilas pagdating ng World Cup. So para sa video na to, gagawan natin ng case si Jordan Clarkson. Since tong video na to naka-cater sa mas wider net ng audience than my usual, kailangan ko lang i-explain na 2-part series to. So sa video na to, I'm making the case for Jordan Clarkson and yung sa isang video naman for Brownlee. So bago pa may mag-comment na bias, yes, bias ako pero parehas kay Brownlee at Clarkson. Kasi yun yung tema na making the case. Anyway, si Jordan Clarkson matagal nang hinihiling at pinapangarap ng mga fans na makapaglaro as local para sa Gilas. For now, hindi pa rin pwede. Pero sa Asian Games noong 2018, since iba ang rules, nakapaglaro si JC para sa Gilas. Sa buong Asian Games, nakapag-average si Clarkson ng 26 points, 6.5 rebounds, and 5.5 assists, and shot 46% from the field and 39% from 3. 4 years later, nakapaglaro ulit si Clarkson para sa Gilas, pero this time as a naturalized player na. Si Jordan Clarkson ay isang 6'4" guard who can score effectively from anywhere on the court. Talagang legit na NBA scorer. Nakapaglaro siya in 2 games kontra sa Lebanon at kontra sa Saudi. Nag-average si Clarkson ng 25 points, 5.5 rebounds and 6.5 assists, and shot 45.2% from the field and 41.2% from 3. Similar sa numbers niya back from 2018, pero honestly, ibang player na yung Jordan Clarkson ngayon. Mas kumpleto na siya as a player and mas refined na yung off-ball game niya ngayon kumpara sa dati. Okay, so bakit si Jordan Clarkson dapat? Simulan natin sa mga strengths. First, yung level ng scoring ni Jordan Clarkson. Kung kaya niya maka 20 points sa NBA, syempre kaya niya rin sa FIBA. From 2020 to 21 hanggang 22 to 23 NBA season, nag-average si Jordan Clarkson ng 18.2 points, 3.8 rebounds, 3 assists per game, and shot 43% from the field and 33% from 3. Itong mga numbers na to, numbers ng totoong quality NBA player. In fact, sa 22 to 23 season kung saan nag-start si Clarkson sa lahat ng mga games niya sa Utah Jazz, he averaged 20.8 points per game, which was 34th best in the league. That's enough evidence to prove na si JC sa FIBA setting, generally superior siya offensively compared sa mga ibang matchups niya. When worst comes to worst para si Gilas Pilipinas, pag talagang patay na yung possession, bigyan na lang nila kay Clarkson and hope he makes something out of nothing. Isa sa mga pinakagusto kong skill ni Clarkson sa NBA na consistently ginagawa niya ay yung ability niya to shoot pull-up threes. From the same sample size na 3 seasons, nag-attempt si Clarkson ng 471 pull-up threes at nakashoot siya ng 156 threes from that. So that's 33.1% and 0.99 points per possession. Ngayon kung babalik tayo sa Gilas kontra sa Lebanon at Saudi, may mga ilang possession kung saan angat na angat yung laro ni Clarkson kumpara sa mga ibang players. Papoposte lang sa mga kamatchup at tumitira from 30 feet, yun yung mga bagay na kayang ibigay ni Clarkson na mahirap hanapin sa ibang player. Superior, gugustuhin mo na kada transition nasa kanya bola. There's a reason kung bakit si Westbrook nung OKC pinapa-rebound, si Luka sa Dallas pinapa-rebound, at si Magic Johnson noon nagka-crush ng rebounds instead of leaking out. Kasi kung ikaw yung biggest threat offensively, kapag hawak mo yung bola ng downhill and sa transition, rule number 1 na tinuturo sa basketball sa mga bata, kapag fast break or transition, ikaw yung depensa, is to stop the ball. Now with Clarkson leading the break, maraming opportunities for Gilas to score immediately since yung attention mapupunta obviously kay JC. So isa pang advantages nito ay kapag galing sa sablay, pwedeng mag-take advantage ang Gilas sa transition game. Sa 2023, sobrang importante ng early offense. Karamihan ng mga teams ngayon may some sort of early offense na nagfa-flow into their half-court offense. Isa sa mga pinaka-common at pinakamadali ay ang drag screens.
Sa play na to, early empty side pick and roll with JC and Kai. Kung makikita natin yung number 4, nag-head siya kay JC, leaving Kai Sotto open for the roll. May konting help lang from the weak side, which means may libre, pero good luck to for Kai Sotto at kailangan niyang i-finish to. Another one, quick drag screen for JC and Kai Sotto. Nag-head siyang Saudi, forcing one of their wing defenders to split the gaps and tag the rolling Kai Sotto. I-pause natin saglit. Let's say nag-help to. Kung shooter yung nasa corner, magli-lift yan to the wing, making the gap even bigger. Para sa early offense, grabe tong advantage na nag-generate ng Gilas through a Jordan Clarkson pick and roll. Kung hindi si Scottie at si Jamie tong nasa corners, let's say someone na kayang shoot around 36 to 38% sa 3 points, grabe yung space na magkakaroon para sa early offense na 2-man game ng Gilas. And alam naman natin, pagdating na ng World Cup, mas mahirap nang umiscore, mas mahirap nang makapag-execute sa half court at kukunin natin yung pinakamadaling points na kaya nating kunin pagdating dun sa ganong tipo ng competition. Tapos kapag naka-drop coverage naman, which is one of the most common coverages sa NBA these days, of course, kayang-kaya ni JC mag-make plays out of that. Meron siyang tight handles and okay, sige, magaling na talaga si Clarkson with the ball. Pero paano pag hindi niya hawak yung bola? Paano na? Good news, kasi for most of Clarkson's career sa NBA, yung role niya, yung matatawag ko na secondary scorer, or minsan gusto kong tawagin na quick hitter. Basically, kanina pinag-usapan natin yung early offense na drag screen. Okay, so what comes after that? Magfa-flow na sa half-court offense, di ba? Si Clarkson, siya yung player na nagsisimula yung possession off-ball. And then after ng initial action, sa kanya yung secondary for a quick catch-and-go play, either from a pin down, a handoff, or a late clock ball screen. In short, kaya niya mag-off-ball. Sa play na to, elbow entry into a zoom action. Instead of a handoff, nag-pop out si JC sa pin down. Dalawang defenders ang nag-close out, leaving Scottie open sa ilalim. Dito again, zoom action. Nag-hedge yung big to block JC's lane. The other defender has to contain Kai Sotto's role, so libre si Jamie sa wing. May extra pass pa nga for Kai Sotto sa ilalim, pero okay na yan. Since tapos na tayo sa mga strengths, pag-usapan natin yung mga cases against Clarkson. First, pinag-usapan natin na offensively superior si Clarkson, pero minsan double-edged sword yun. When times get tough, may tendency ang mga teams na magpabuhat sa mga best player nila, at normal yun. Pero gusto mo ba na mabuhat ng isang player or manalo dahil cohesive yung team? Syempre hindi ako sasagot nun kasi may sarili akong opinion tungkol dyan. Second, preparation time. Isa sa mga pinakareklamo ng Gilas fans. Yung risk kapag si Clarkson ang naturalized player, ilang araw siya makakapag-practice? Mag-a-adjust ba yung buong team sa lack of familiarity niya sa team? Or siya yung mag-a-adjust? Kung plug and play ang mangyayari, ang compromise dito yung sistema ng Gilas, which is yung isa pa sa mga pinakareklamo rin ng fans. May reason kung bakit sa SEA Games basic lang tinakbo ng Gilas kasi puro mga bago at hindi kasali sa young core ng Gilas yung mga players. Pero kung ikukumpara mo dun sa Window 4, iba yung tinatakbo ng Gilas, mas maayos yung sa Window 4. Okay, so bakit si Clarkson dapat? Considering all points, kung gusto mo ng player na high-octane, explosive, and exciting panoorin, choose Clarkson. Kung gusto mo ng player na almost guarantee magpapakita at magpe-perform sa bright lights and higher competition, choose Clarkson. Kung gusto mo ng player na nakakakuha ng atensyon sa kalaban, leading to better scoring opportunities for the other guys, choose Clarkson. So that's it. Magkaiba sila ng ino-offer ni Justin Brownlee sa team. Nakadepende na lang sa kung anong mas kailangan ng Gilas team pagdating ng World Cup.